Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up yung energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Dalawang Knight. Knight of Swords, Knight of Pentacles, the Devil, King of Wands. Well, maraming pwedeng senaryo. Unang senaryo na naisip ko, fake friend. Sino? Lalaki. Ito, mapusok tong lalaking to. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Regardless kung babae o lalaki, yung nanonood. Pero, ganun eh. Parang fake connection. Ano pa? May pangalawa pa tayo. So, ano ang pangalawa? So, yung pangalawa, baka mag-reconnect yung iba sa inyo. Sa someone na hindi nyo na nakakausap, pero itong someone na to ay probably kilala nyo na since childhood. So, probably kaklase, since childhood, kaklase, batchmate. Ay! Teka lang. Post. So, someone from the past ay maaaring mag-resurface sa month na to. Anyone na hindi nyo na nakakausap na lang in general. Pero probably, magla-line sa friendship o ka-workmate o acquaintance. Yun. Basta may masasalubong kayo. Makikita somewhere o magre-reconnect, may magme-message. Whether kayo magme-message o sila magme-message, show ay reconnection. Whether personally, yan mo yun yung in person o sa call o text, chat. Pero, medyo na-alarma ako kasi nga may the devil dito. Parang masama yung intention. Lalo na kung lalaki. Parang hindi ko siya gusto. Kung sino man yung magbabalik, magre-reconnect kayo. Parang may masamang intention kasi. Dahil toxic energy to, remember. At lalaki to. Medyo tuso. So, sasama na dyan, pati ex. Siyempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. Pero, kung may magbalik na. Pero maganda talaga kung clarify natin. Yung the devil, no? Bakit nandito tong the devil?
The devil will approach. Baka cycle. Cycle ng toxicity, pero wait na. Oh, may queen na ngayon. Diba? Ito. Oh, two of cups. Ay, alam ko na. X to. Malaki-laki ang chance. Kasi, sabihin natin cycle to. So, nagbalik. Kaya lang lalaki, diba? Yung lalaki in a relationship sa iba, oh. So, yun alam ko kung sino. Two of Cups. So, dating yun ang nakakonneksyon o dating lover. So, again, kaya siya the devil kasi toxic. Yung ex nagbalik pa in a relationship naman siya sa iba. Bakit pa siya nagbalik? Anong purpose, di ba? So, selected people lang ang makaka-resonate dito na may magbabalik na ex-boyfriend, ex-husband. Actually, pwede rin naman itong babae. Kaya lang, tatama lang to dun sa ex na babae pero masculine. So, ex-girlfriend na ex-girlfriend na extrovert. So, pwede rin ganun. So, kung may nanonood na lalaki, di, pwede rin ex-girlfriend o ex-wife. Pero, extrovert na. Doon lang tatama. So, beware. Okay? Lalo na kung ganito yung zodiac sign. Okay? So, kung may magbalik na ex, ganito zodiac sign. Sagittarius. Sumama na to. Sagittarius, Aquarius, Aries, beware. Okay? Dahil mukhang masamang intention niya. Baka sabihin niya, single siya, pero joke lang yun. O may ex kayo na magbabalik. Tapos, baka gawin kayong kabit. Kasi ano to, Queen of Pentacles. So, ibig sabihin, seryoso siya dito o kasal. Long-term relationship na sila. Tapos, King of Wands, basta Wands, they flirt. O, gusto ng drama. Mahilig sa drama. So, siyempre pag gano'n, nakaka-attract siya ng gulo. Anyways. Ulitin ko, Sagittarius, Aquarius, Aries. Okay, yung X. Regardless kung babae o lalaki, basta X. Ayan, yun yung zodiac sign. Beware. Ngayon, kuha tayo nito. Ang masasabi nito. May delay tayo. Delay na nga, misfortune. Paano ba eh? So, sa madaling salita, maganda-ganda rin na nandito yung delay. At least hindi ito ngayong buwan. Kasi na-delay siya eh. So, paparating yung misfortune. Kaya lang karoon ng delay. So, probably hindi siya mangyayari ng December. Pero doon siya mangyayari baka next month. Na-traffic siguro yung misfortune. Kaya hindi siya makakarating. Pero darating pa rin siya. OMG. Pero mukhang next month onwards na. Pero probably next month. Ano kaya yun? Pero again, hindi siya darating ngayong buwan. Probably next month. January. Oh my God. Jessica, na-delay pa siya oh. Ang tala ba? Ano kaya yun? Ay, Diyos ko po. 7 of Swords. Dishonesty o betrayal. Ano kaya yun? Ay, rejection na ba to?
babae. Oh. So again, next month pa to, Babae yung makikipag-break ko. Makikipag-break tong babae. Sasabihin niya, wala na siyang nararamdaman na feelings kuno. Kasi alam ko, apathy din to eh. Tama ba memory ko? Rejection. Kasi apathy, alam ko walang feelings. O parang hindi na interesado. Sasabihin niya, wala na daw siyang feelings. Kasi hindi na siya interesado kuno sa partner niya. Pero ang totoo, ito, may iba na siyang mahal. Sad to say. Nako. Pero again, babae yung makikipag-break. Sabihin niya kuno, gusto niya ng space, o pa-victim kuno, na yung iba sa inyo daw yung may kasalanan, ganun, pa-victim talaga siya. Pero ang totoo, siya yung may problema dito. Siya yung nagloloko. Pero para siyang victim blaming eh. Actually, kung dito in person o sa message niya sasabihin na ganun nga, pa-victim siya o bigla na lang makikipag-break. Kung di man to sa call, sa text o in person. Ghosting na kalalabasan nito, bigla siya maglalaho. Tapos hindi nyo alam kung bakit. Yung pala yun, na iba na. Sad to say. Ang lalim ng buntong hininga ko. Oh my God. Doon tayo tumungo. Anyways. Hindi pa naman to ngayon. So may chance pa kayo mabago tong scenario. Gawin nyo ang lahat para bantayan tong babaeng to, para hindi siya makapagloko. Tanungin nyo na agad siya kung anong problema. Lalo na kung nakakaramdam yung iba sa inyo na nanlalamig o hindi na kayo kinakausap o parang wala nang care. Malalaman nyo naman yan eh, ngayong December. Kasi, di ba, yung manifestation nito, January pa. So, kung ngayong December, mapansin nyo nga na parang biglang naging cold yung partner nyo. Lalo na kung lalaki nanonood. Pwede rin sa babae kung pwede rin tumama to sa babae kung ang person niya ay introvert. Okay? Yung lalaki, introvert. O, basta person niya, introvert. Kasi may LGBTQ nga pala. Basta yung person niya ay introvert. Ayan, siya yan. Siya yung makikipag-break dito. So, yun. Basta na-feel nyo na may something wrong, alamin nyo na agad. Mag-research na kagad kayo. Kasi, gumawa na kayo agad ng paraan para hindi na ma-manifest to. O else, doon na talaga tayo tutungo sa hiwalayan. Kasi hindi pa nga ito nangyayari. Magugulat na lang kayo.
So again, kung may nafe-feel kayong kakaiba, may meaning yon. Okay? Mag-pay attention sa intuition, sa red flags, sa panaginip. Kayo na bahala. Okay? Basta, ang mahalaga ma-prevent nyo to para hindi na mangyari. So, ito yung possible partner ng Capricorn para may tuluman lang kayo. Ayan. Lalo na siguro kung pamilyado. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Sa pamilyado o Capricorn. Kasal to, kung pamilyado. Ito, Sagittarius, may someone na flirt. Ayun na nga yung babae. Ito naman, Scorpio. So, pag ganitong Scorpio, slow change yan eh. Ibig sabihin, matagal ng present yung third party. Matagal niya na nakakausap. O matagal na siguro sila. Ganun siya eh. Para sa akin, hindi siya yung tulad ng tower na sudden change. Hindi. Ano siya eh. Matagal na. Na parang nire-require siyang mag-desisyon sa change. Pero hindi niya agad-agad maharap. Ganun eh. Ganyan yung death card para sa akin. Para siyang bad habits na aware ka sa sarili mo, masama yun. Hindi mo magawa ng solusyon. Na parang nagpo-procrastinate ka hanggang sa universe na mismo ang gagawa ng way para mangyari itong change. Ganun. So again, probably matagal ng present tong taong to dun sa buhay ng babae. Tagal na silang nag-uusap. Matagal na siguro sila. Pero nga, hindi pa sila official o hindi pa nga nakapag-desisyon yung babae. Kung sino pipili niya, kung yung someone new o yung partner niya. Hanggang sa pagdating ng January, magdidesisyon na siya at ayun nga, iiwan niya yung partner niya, yung urig. Sad to say. So, pwede rin palang babae yung nanonood. So, who knows kung sino yung tao sa kwento, kung sino kayo dyan, kung kayo ba yung babae o lalaki, basta ganyan yung senaryo. Anyways, punta na tayo dito sa uli. Ang masasabi nito. Coyote. Perspective. Coyote, babasa dito, coyote. Perspective, giraffe, risk. Well, ito kasi siya eh. Parang be open sa change ng belief, paniniwala, pananaw. Risk, perspective, ganun eh. Parang maging open sa new information, new beliefs, new idea. Authenticity. Communing with ghosts. Kaloka o ano to? Communing daw. Hindi ba to pakikipag-usap? Sa ghost. OMG. So, para siyang psychic ability, authenticity. Sa bagay, hindi naman lahat may capability na maging psychic. Kaya original yun. Unique. Uncommon, di ba? Authenticity.
parang in-encourage yung iba sa inyo na i-develop o i-express ang kanilang talent, skill sa ganitong career na pagkausap sa ghosts. So, katulad nito, di ba may iba na gumagamit ng ganito, tarot reading, o any form ng cards, nagiging psychic medium. Ako kasi, ayoko. Mabigat kasi yung ganong energy. Parang naging responsibility mo. Di ako ready sa ganyan. At ayoko mag-transform sa psychic medium. Okay na ako sa ganito. So again, yung iba, may iba na gusto. Na yun nga, makausap ang mga spirits. So depende sa nanonood kung open ba sila sa ganitong topic. Mabuksan yung third eye nila sa spirits o yung hearing nila, makarinig ng spirits. So yung kanilang psychic ability, okay? Ma-open ng bongga. Kasi hindi naman lahat hindi ko alam kung ilan yung senses ng Claire senses. Kasi ang alam ko 5. May iba pa, mas marami pa yata sa 5. May ibang psychic na hindi lahat yan kaya niya. Yung 5 senses na yan. May iba na clairvoyant. Tama. Clairaudient ba? Clairvoyant, di ba? Clairvoyance. May iba na clairaudience. Claircognizant. Ano ba? Clairvoyant pala. Clairvoyant. Claircognizant. Nakalimutan ko na iba. Kasi yun lang alam ko. Yun lang din yung sa tingin ko kaya ko. Meron pa pala yung smell ng pati lasa. Parang hindi siya yung fully developed, minsan-minsan lang. So again, yan 5 yan, hindi, pwede naman lahat ay present. May iba, pero madalas hindi. Saka hindi lahat yan ay malakas. Yung 5 yan, kumbawa, may iba na present nga lahat yan, pero may mas malakas yung sabi natin vision lang, yung iba hearing. So parang sinasabi dito na be authentic. Gawin mo lang kung anong alam mo. O kung paano mo gamitin yung psychic ability. Kasi may iba na kinu-question pa kung paano ka mag-read. Siyempre, kanya-kanya namang style. Diba? Tulad ko, may sarili akong style. So, may iba kasi na ang gusto nilang mangyari, yung style niya, maging style mo rin. Na para bang wala nang authenticity. In a way na hindi mo, kasi kinu-question, may ganun talaga kahit ako nakaka-experience ng kinu-question niya yung capability mo na bakit to iba yung ginagawa mo sa ginagawa ng iba na meron daw sinusunod na parang method, gano'n. Kanya-kanya namang style kasi yan. Saka kung paano ka mag-read. Kasi nga, iba-iba kasi yung alam natin, di ba? Saka iba-iba rin yung senses na malakas. So, kung yung nanonood, katulad ko rin, na, reader din siya. Be authentic in a way na, gawin mo lang kung ano sa tingin mo, alam mo, comfortable ka. Huwag mo pansinin.
yung sasabihin ng ibang tao. Ganun lang yun. O sabihin natin, kasi sa panahon ngayon, di ba? Kahit nung sinaunang panahon, may mga tao ngang hindi bukas ang pananaw sa ganitong reading, divination, spirituality, na question ang tungkol dito, na masamang araw, gano'n, na para bang, hayaan mo lang sila, huwag mong pansinin, for as long as wala kang ginagawang masama, di ka naman panakit ng ibang tao, di ba? So, gawin mo lang yung sa tingin mo ay tama, na walang nasasaktang ibang tao, di ba? Na-encourage na be yourself, huwag mong pansinin ng ibang tao, at yung kanilang sasabihin. Ganun ang dating sa akin dito. Ipagpatuloy mo lang ginagawa mo. Basta masaya ka. Yun lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.